Ay, kumusta mga bro, no? So, magbabike ako ngayon, maglilibot ako. Pupunta ako sa Clark. And dito ako dumaan sa NCC. Tapos mamayang hapon, mamayang pabalik, doon ako dadaan sa kabila, sa Bamban. Paikot lang. Kala ko di pa ako matutuloy kagabi. Kasi ang lakas ng ulan. Tapos late na rin ako nakakatulog. Kaya akala ko, di ako magigising ng maaga-aga. So nagising naman. Ang target ko sana alas 5 eh. Kaso nakaalis ako ng bahay mga 5:20 na. So pwede pa rin. Mainit nga lang mamaya. Kaya hindi na rin ako nakapag-tinapay man lang eh. Kaya ang ginawa ko, naglaga na lang ako ng itlog tapos binahon ko. Kakainin ko mamaya sa pag nasa Clark na siguro sa ground parades doon. Tambay ako doon. Madadalay ko ng mga paahon dito mamaya, mahirapan ako. Kasi kahapon, inaayos ko yung cambio, hindi ko maayos. Naglalaro lang siya sa 3, 4, 5, 6. Tapos yung 1, 2, yung pinakamaliit, 1 ba yun, yung maliit? Basta yung maliit doon, hindi niya napupuntahan. Tapos yung 7, 8, di rin niya napupuntahan, bali naglalaro lang siya sa gitna. Ngayon pag ginalaw ko naman siya, mapupunta nga siya doon sa may pinakamaliit. Kaso ma-adjust siya, hanggang 4 lang, ganyan. Misa pag hinata ko naman yung kable, may stuck lang siya sa isang gear. Hindi na siya gagalaw. Hirap na hirap ako. Nag-YouTube naman ako kaso hindi ko masunod. Ngayon naisipan ko yung bike shop. Tapos nag-search naman ako doon malapit sa amin. Walang bike shop malayo doon pa sa bayan. So sabi ko pwede na to. Grabe yung hamog. Kaya ang lamig eh. Pero maganda rin pagka ganito malamig. Di ka napapagod. Parang hinihingal ka lang. Sarap din talaga mag-bike dito sa NCC. Kasi solo mo eh, oh. May sariling daan yung pantakbo, yung pambike, tsaka yung sa mga sasakyan. Kaso may ang ayaw ko lang dito. Kapag sobrang dilim, halimbawa 4 ka alis, parang nakakatakot na siya. Kasi di natin alam eh, baka may mga mapagsamantala, hindi natin maiwasan. Kasi wala ring mga bahay sa paligid, kasi nga under development pa to eh. Yan, ilan lang yung dumadaan ngayon. Siguro mga pauwi galing trabaho. Tapos yung iba papasok. Kaya pagka nadali ka dito, wala ka talagang mahihingi ng tulong. Ang mahirap pa pala pati dito, pag nasiraan ako ng bike, wala pa naman akong pantagpi sa gulong. O kaya sa kadena, pag naputulang ka, 15 lang yung takbo ko ngayon. Sobrang chill lang. Relax lang talaga. Malalaspag lang ako dito sa mga paahon. Tapos yung cambio ko hanggang 8 speed to eh. Pero hanggang 5 lang yata yung nakakit niya. 6. Mga ganun. Baba pa lang kusa. Wala, di ko na naayos yung cambio eh. Di ko na natono. Di din kasi ako marunong. Iihila ako saglit tapos i-hyperlapse ko na lang yan. Ito na nga ba yung sinasabi ko pag paahon. Ang hirap, ang bigat. Ang bigat ipadyak. Meron din palang golf course dito sa dinadaanan ko ngayon. Akala ko kasi doon lang sa Clark, ang dami. Sa Clark kasi ang daming golf course. Hindi ko alam na meron din pala dito. Yon, sa wakas. Pagkatapos ng pagdudusa sa ahon, palusong naman ngayon. Yeah boy. Sarap. Woo! Siyempre pagkatapos, ahon na naman. Madali lang sana ito kung okay yung cambio ko eh. Kaso hindi, hanggang lang siya. Hanggang 5. Siyempre, palusong ulit. Kada may hirap, may sarap. Yeah boy. Puta 50 speed ko. Di ba umahon ka? Tapos bigla sumunod, palusong na. Tapos pagkatapos lumusong, pagpadyak mo, di mo na-adjust yung cambio. Puta, masusubsob ka. Tayo panghirap. Kaya gusto mo mag-training ng bike o kaya ng run, saktong-sakto dito sa NCC. Whew! Grabe yung ahon na yun. Para ako may hatak-hatak na mabigat. Tapos ang hirap pa lang ipadyak dahil yung cambio ko nga, di umaangat. Tapos ito, syempre, kada ahon may palusong. Mag-iingat ka lang dito pag mga palusong, ang daming bato. Baka mamaya dumulas yung gulong mo.
Ang dami ko nadaanan ng mga nagja-jogging na parang pamilya yun eh. Pamilya sila. Inisip ko, ang layo ng pinanggalingan ng mga yun. Kasi wala namang bahay dito eh. Pero marami din naman kasi naglo-long run dito, LSD. Pero nagtataka lang ako kanina, may bata tsaka matanda, wala namang sasakyan sa gilid. Bilib din ako sa makina, lalakas ah. Wala pa ako sa Clark pero pasikat na yung araw. 6:30 na din eh. So kay Garmin, ay kay Google, nasa 28 kilometers na. Eh nakaka 17 kilometers pa lang ako. Ibig sabihin kalahati pa. Kasi paahon na naman. Bigat sa binte. Magzizigzag lang ako. Pero syempre ingat-ingat lang, baka makasagi tayo. Stay na nga lang tayo dito. Daming motor. Baka mailang sa atin. Sana bigyan tayo ng maganda-gandang pababa mamaya. Tarik nito. Siyempre, kada hirap ng paahon. Eto naman, siyempre, palusong. Minsan talaga malulugi ka eh. Yung ang haba ng paahon, ang tarik pa. Tapos pagdating ng palusong, maiksi lang. Tapos eto, paahon na naman. Kailan ba mangyayari yung puro pababa? Sana mamaya. Sa wakas, pumatag na rin yung daan. Wala nang ahon-ahon dito. Wala nang palusong. Siguro meron konti man. Pagod ako dun ah. Parang kulang yung binaon kong 2 nilagang itlog. So ayun mga bro, no? Touchdown na tayo dito sa May Clark. Sarap. Dami na sasakyan dito. Kaya gilid-gilid na lang tayo ngayon. So pagkatapos ng tulay, kumanan na pala ako dun sa may Kasi 3 yung dadaanan dun eh. Diretso, kaliwa, kanan. Kumanan ako kasi pag sa padiretso, parang ang daming sasakyan. Kaya dito na lang tayo. Dami na rin ako nakikita nagbabike. Tingin ko mga nagte-training to eh. Doon sa dinaanan ko kanina, yung paahon. Parang ang ginagawa nila, pabalik-balik sila eh. Pagkatapos ng ahon, babalik ulit sila doon, iikot. Mukhang nagte-training nga talaga. Kaya naman ako nahirapan ng todo. Yung cambio ko kasi. Pero okay lang, pampalakas, di ba? Kinabahan pa ako kanina. Kasi di ba kaninang paahon, tumatayo ako. Tapos linalaro ko yung cambio. Ngayon yung kadena tumatalon, kinakabahan ako, baka maputol. Layo ng lalakarin ko. Wala pa namang gawaan. Tinamad kasi ako magpunta sa bike shop kahapon eh. Ang layo kasi. Eh ngayon, pag nasira itong kadena, ang layo ng lalakarin ko rin. So yung mga parno, nakakalimutan ko kung saan yung daan sa papuntang parade grounds. Kasi kakain na ako eh. Saan ba yun? Parade grounds ba? Picnic grounds? Parade grounds nga yata. Oo, parade grounds. So yung may sa gitna. May field sa gitna, may damuhan. Hanapin ko na lang. Buwabalik na naman ako sa aking problema. Hindi na naman ako makapagsalita kapag may mga tao sa paligid ko. Pag may nakasabay akong bike, may mga motor. Ngayon hindi ko alam kung saan ako lumiko. Hindi ko rin naman kasi kabisado tong Clark. Yung parade grounds nga, nakalimutan ko lang kung saan papunta eh. Kung saan yung daan. Ganda talaga ng dito, ambience. Para kang nasa ibang bansa. Tapos wala pang kalat sa paligid. Ang makikita mo lang dito yung mga dahon na nalaglag. Yun yung mga nakakalat. So kanan daw tayo. Pagka dumiretso tayo, pa airport na eh. Naalala ko tuloy, nag-apply din ako dito dati. Aviation din. Kaso ang problema ko, yung service ko papasok. Kasi ang hirap naman kasi mag-commute dito. Yung bus may oras lang, tapos yung jeep ganun din. Kasi naalala ko, yung nung nag-apply ako, nag-commute lang ako. Tapos nung pauwi na ako, parang 2 hours yata ako nag-aabang ng masasakyan. Sobrang tagal. Pero ang alam ko kasi may mga service naman yung mga dito, company. Ipo-provide nila. Kaso syempre may oras yun, di ba? Hindi ka makakauwi sa gusto mong oras. Kaya sasabay ka talaga sa mga service ng company. So yung mga parang nandito na ako sa Mimosa Pilinvest. Papunta ako ng parade grounds. Ang dami ko nakikita tumatakbo. Tapos nakakatuwa lang kapag nakikita kong suot yung yung finisher shirt na ginagamit nila pantakbo. Naisip ko, tumakbo rin pala to dito. Kasi kanina may nakita ako Cebu eh, naka-Cebu siya na finisher shirt. Eh meron ako nun doon. Nakatuwa lang, nakarating din pala sila ng malayo para lang tumakbo. Parang nandito na ako sa parade grounds.
Lalantakan ko lang muna tong itlog, tsaka dadamahin ko lang yung ganda ng lugar. Nakaka-relax pag nandito ka eh. Talagang matatanggal yung problema mo, ibang-iba yung ambience. "7:30 na, ang dami pa rin tumatakbo. Ang lilim kasi, tsaka ang lamig. Hindi siya kamukha sa ibang lugar na kahit malilim, minsan ang init ng singaw. Dami kasing puno. Yun yung minsan nagpapalamig dito, tsaka mahangin. Pagka nandito ako sa parade grounds, naalala ko yung UP eh. Yung paikot siya, tapos may ano sa gitna, may damo-damo sa gitna. Iniisip ko lang yung mga tumatakbo dito. Parang lahat may bitaw eh, no? Kasi kung gusto mong tumakbo dito, it's either nakatira ka dito or dadayuhin mo to para tumakbo. Kaso kung ako, dadayo ka dito nang wala namang event, tas malayo ka, doon na lang sa amin, di ba? O kaya naman, yung mga nagtatrabaho dito na bago pumasok, bago umuwi, nagja-jogging muna. 7:30 na, nandito pa rin ako sa parade grounds. Mamaya na ito, sobrang init na. Habang nagbabike pa uwi. Pero okay lang, na-relax naman ako. So ihi muna ako mga par bago ako umalis. Naiihi na kasi ako. Ang ganda ng public restroom nila dito, min. Mas maganda pa sa ibang may bayad eh. Yung iba kasing public restroom na libre. Ang dudumi, hindi ka man lang makatahi. So yung mga par, alas 8 na. Mainit na din. Lalagay ko na yung shades ko dahil nakakasilaw na eh. Dito yun eh, dito ako banda doon nung nag-apply ako dito sa aviation din. Dito ako nag-aantay ng jeep, tsaka bus, sobrang tagal. 2 hours ako nakakala ko, hindi na ako makakauwi nun eh. Nag-iisip na ako maglakad. Buti na lang may dumaan. Ang dami kong nakikitang kainan dito. Buti na lang nagbaon ako ng nilagang itlog tsaka tubig. Kung hindi, baka mapaggastos na naman. Etong dinadaanan ko ngayon, palabas to ng papuntas to sa SM Clark. Yun yung pagkakatanda ko. Pero 100% naman yun. Sure ako. Di kasi ako madalas dito eh. Parang pangalawa, pangatlo pa lang. Ramdam ko na yung pawis sa katawan ko. Ramdam ko na rin kasi yung sikat ng araw. Ang init na. Tatya ko baka mga alas 12 na ako makauwi sa amin. Napasarap kasi yung tambay ko dun sa parade grounds. So tansya ko nasa 30 kilometers pa mula dito sa pesto ko hanggang sa bahay. Pero ang kagandahan naman, wala nang paahon. Patag na lang to. Kaso mainit, tsaka maraming sasakyan. Kesa doon ako dumaan sa kabila, sa may NCC. Mainit eh, kung magutom ako, mauhaw. So dito na lang, safe pa kahit masiraan. So nandito na ako sa may ngayon, tapat ng airport. Kapag nakakita ako ng eroplano, naalala ko yung tinapos ko. Kasi graduate ako ng aircraft mechanic, avionics. Teka, lilipat lang ako sa kabilang lane. Kasi naandito lang ako sa kabila, tutuloy ko na yung kwento. Hindi ko siya pinursu, talagang graduate kasi na-hype lang ako dati. Kasi may tropa ako nung high school. Aircraft mechanic siya. Ngayon, nagkwento siya sa akin ng mga about sa aeroplano. Nainganyo kasi kakaiba eh. Kasi nung high school ako, hindi ko rin talaga alam kung anong kukunin ko ng college na course. Kaya nagtatanong-tanong ako sa mga tropa ko nung high school. Ngayon, yung iba IT, engineering. So parang hindi ko siya talaga trip. Tapos ito, may tropa ako ngayon, nasa Qatar na eh. Aircraft mechanic, kakaiba. So ayun, nag-exam ako sa mga school. Dahil pumasa naman. Ngayon, may lang sa utak ko na parang nahihiya ako sa tita ko, sa tatay ko. Kasi ang mahal ng tuition eh. Naka-dorm pa ako, sa Manila pa kasi yun eh. Ngayon parang nahihiya ako sa kanila kasi hindi man lang ako naging aircraft mechanic. Hindi ko man lang pinilit na makapasok. Kasi iba na yung trip ko eh, nung pagka-graduate ko. Ang una ko pang in-apply nun sa army. Kaso hindi ako natanggap. Ako bilang sukli na lang is, tinapos ko na lang yung course. Nagpag-graduate na lang ako. Pero malaking bagay pa rin, syempre, na tinulungan nila ako. Yung ginagawa ko na lang, syempre, pilitin natin maging successful pa, parang bawi na lang sa kanila, di ba? Kasi yun man lang yung gusto nila eh. Yung makita nilang nasa maayos tayong posisyon sa buhay. Ngayon, hindi ko alam kung paano gagawin yun. Hindi ko pa alam kung paano pupunta sa pangarap kong buhay. Pero tatrabahuhin pa rin natin yun, syempre. Ngayon, nandito na ako sa may sa may SM Clark. Tapos itong mahabang mall. Hindi ko alam kung anong tawag sa mall na to eh. Pahaba siya. Tapos mga bro, ito na yung ayoko. Sasabay na tayo sa maraming sasakyan. Mausok.
mainit. Kasi kaninang umaga inisip ko kung dito ako dadaan, babalik na rin ko. Doon ako dadaan sa may pauwi sa NCC. Kaso kasi doon, walang ano doon, walang kahit na ano, walang makainan, walang mabila ng tubig. Tapos inisip ko pa yung kadena, baka masiraan pa. So, dito na lang. Ang hassle talaga pag sa highway ka nagdadrive. Babantayan mo yung kaliwat kanan, may hihinto, may tatawid, o overtake ka. Isa yun sa mga nakakadagdag ng pagod pag nagdadrive ka sa highway. Kaya nung bata ako, nagtataka ako sa mga nagdadrive ng sasakyan, bakit sila napapagod? Tapos nung natuto ako mag-drive, oo nga, nakakapagod nga. Yung utak kasi, di napapahinga yung utak mo. Kailangan kasi alerto ka So paano pa pagka motor ang gamit mo? Nakakapagod. Yung mga bro, nandito na ako sa may Bamban Tarlac. Nakaka 49 kilometers na ako. Tapos alas 9 na din. Yung takbo ko 18.9, ayun, 20 kilometers per hour. Pwede na, chill lang talaga. Nahanap ako ng kakainan, sinagugutom na rin ako. Tsaka para din ako magluto sa bahay. Kasi mga pare, tapos ako kumain. Nagtapsilog ako kanina. Kaso nakakalimutan ko palang buksan tong camera. Salita pa naman ako salita kayo, may nakita akong kainan. Ano bang dito? Bibili muna ako buko. Tsaka empanada. Ate, ano to? Ano't maruya po? Ito. Isa po nito. Dito po. Magkano to? Yan Kayong parto. Kain muna ako. Tapos makapagod ng init. Kaya ako naglaga ng itlog kaninang umaga. Para ako hindi na ako gumastos, makatipid. Ngayon nagutom naman ako. Nagtapsilog na ako tapos nagmerienda pa ako ng maruya tsaka ng parang kwek-kwek Sarap din. Siguro dito ko na lang tatapusin muna tong video na to. Ngayon kung umabot ka hanggang dito, salamat sa panonood. Peace!